Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Martes, February 24, 2026. Dito sa ating latest satellite image, isang atmospheric system lang po yung nakakaapekto sa buong bansa. Ito po yung easterlies. Paano nga po ba nangyayaring easterlies? Yung ikot po ng Earth sa sarili niyang axis, ibig sabihin, consistent po yan. Ngayon yung atmosphere po ay susunod dyan. At yung pagsunod po ng atmosphere na yun, yun yung consistent na hangin na nanggagaling sa east na nakakaapekto po sa atin sa ating bansa sa kasalukuyan. Mainit po yan at paminsan-minsan ay may dala rin po ito na moisture na kung saan yung moisture na yan ay nakakaapekto dito sa Eastern Visayas, dito sa Dinagat Islands, Surigao del Norte at ganoon din dito sa southern portion ng Palawan. Ibig sabihin nun ay magiging maulap at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan natin doon sa mga binanggit natin na lugar. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero posible pa rin naman yung tinatawag natin na localized thunderstorm. At kasabay po nito ay may nire-release yung ating mga Pag-asa Regional Offices ng mga thunderstorm advisory. Yung mga naka-highlight po na probinsya, ito po yung mga lugar o mga probinsya na kung saan merong mga lugar sa probinsya na yan na posibleng makaranas ng mga thunderstorm o yung mga panandaliang pag-ulan for a specific area lamang. Para malaman po natin yung specific na mga munisipyo kung saan sa probinsya, halimbawa sa Cebu, kung saan yung mga lugar sa Cebu, yung posibleng makaranas ng mga thunderstorm, ay pwede nating bisitahin itong panahon.gov.ph. I-click lamang po natin itong bell icon at makikita natin yung mga nire-release na thunderstorm advisory ng ating mga Pag-asa Regional Offices. Para sa magiging lagay ng ating panahon bukas, mananatiling mababa yung tsansa ng pag-ulan sa buong Luzon. At ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 23 to 31, sa Tuguegarao naman ay 22 to 31 at sa Legazpi ay 25 to 29. Kasama po sa Luzon itong Palawan at mababa rin po yung tsansa ng pag-ulan dyan. Pero dito sa Eastern Visayas, dahil po dun sa kaulapan na associated dito sa easterlies ay mananatiling maulap at mataas yung tsansa ng pag-ulan dito sa Eastern Visayas. Ganun na din dito sa northeastern part ng Mindanao, particular na sa Caraga region. Pero sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, mas mababa na po yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero maging aware din po tayo na posible pa rin yung mga panandaliang pag-ulan na associated sa mga binanggit natin kanina ng mga thunderstorm. Sa kasalukuyan ay wala po tayong nakataas na gale warning. And in fact, ay mas bumaba pa yung maximum wave height na ating na-observe at mararanasan natin sa susunod na 24 oras. Previously hanggang 2.5 po, pero ngayon 2.8, pero ngayon ay 2.5 na lamang yung maximum na wave height. Ibig sabihin, safe po na makapaglayag yung mga malalaking sasakyang pandagat. Pero kung maliliit na motor bangka yung ating gagamitin, ay mag-ingat pa rin po tayo dahil posible pa rin na maapektuhan yung paglalayag natin kahit mga thunderstorm activity lamang. Para sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa susunod na 3 araw, simula Thursday hanggang weekend, specifically hanggang Saturday. Sa buong Luzon, mananatiling mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero, yung easterlies ay hanggang sa Friday lamang po ito makakaapekto. Muling manunumbalik yung impluensya ng hanging amihan by Saturday. Ito po ay according sa ating forecast, pero that doesn't mean na totally magiging mababa na yung temperature natin. So, sudden drop lang po at hindi pa natin ganun na mararamdaman, unlike yung mababang temperatura, unlike nung kasagsagan po nung hanging amihan kung saan talagang naramdaman natin yung malamig na temperatura. Dito naman sa Visayas ay mananatiling mababa pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero again, posible pa rin na maapektuhan tayo ng mga localized thunderstorm. Ganun din naman dito sa Mindanao. And tungkol naman kung may minomonitor ba tayo na low pressure area o bagyo, wala po. At according dito sa ating tropical cyclone threat potential, ito pong product natin na ito ay magpapakita kung meron bang posibilidad na mamuong low pressure area o bagyo sa susunod na 2 linggo. At according po dito sa ating forecast, ay wala po tayong nakikita na magde-develop. Pero manatili pa rin po tayo na updated. Kung sakali man na magkaroon ng mga pagbabago sa ating forecast, ay magiging updated tayo. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:03 ng hapon at muling sisikat bukas ng 6:15 ng umaga.